Okay, magandang araw po at panibagong update na naman patungkol dito sa nangyari nga kay Paulo Tantoco, no? Mas lalong uminit itong mga balita na ngayon, no? At ang daming mga speculations, ang daming mga naglabas ng kanilang opinion, reaction patungkol dito. Mainly, they are very curious about the involvement of itong First Lady natin, no? Itong asawa ni Bongbong Marcos, the President of the Philippines, ang kaniyang involvement dito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco doon sa Beverly Hills, California. Kasi po, ang tanong ngayon ng taong bayan, bakit tahimik ang Malacanang dito sa issue na ito? Bakit ayaw nilang pag-usapan ito? Kasi kung hindi nyo pag-uusapan ito, talagang mas lalawak ang mga curiosity ng taong bayan dito. Okay? Kasi po, alam naman natin na si Tatay Digong, our former President Duterte, ang nagsasabi na itong si Bongbong Marcos ay gumagamit ng pulburon. At lumabas pa ang issue patungkol sa yung issue na may kinalaman, ha? I mean, si Cassie Binag, di ba? Isa rin yan sa mga nagpapatunay na may alam siya sa pamilyang ito na pati yung First Lady gumagamit ng pulburon, di ba? Sabi pa nga, you like? Merong mga ganon, di ba? So ngayon, plus issue pa ngayon itong si Paulo Tantoco na namatay dahil sa pagka-overdose ng pulburon, tapos tatahimik kayo dito, mas lalong it will draw a lot of curiosity sa taong bayan. Di ba? So, ito yung pag-uusapan natin ngayon kasi itong si Dave Gomez ng itong pumalit kay Jay Ruiz, di ba? Sa Presidential Communication Office, tinanong siya, anong masasabi mo dito sa nangyari kay Paulo Tantoco at ang involvement sa mga usap-usapan patungkol dito kay First Lady Liza Araneta Marcos? Ito ha, syempre, ito na yung parang spokesperson na rin ng Malacanang, okay? Mamaya, alamin natin kung ano ang reaksyon ng Malacanang patungkol dito, okay? Tapos, magre-react ako kasi sobrang nakakatawa ang kanyang sagot dito. Okay? Itong si Dave Gomez. Mamaya, ipapakita ko yung video na yan. Pero bago natin yan, ito pag-uusapan, i-insert ko muna itong balita patungkol po sa interim release ni former President Duterte na pwedeng i-house arrest, no, si FPRRD. So, posible ba ito? Hindi ba ito posible? Yan, i-explain yan mamaya. I-explain yan mamaya, no? Tapos, i-react natin yan, okay? Patapos, eto pa. Nagsalita na po at hinamon itong si Senator Amy Marcos ni Attorney Harry Roque dahil sa insidenteng itong balita na itong patungkol kay Paulo Tantoco. Okay? Ang sinabi ni Attorney Harry Roque, "Hoy, Senator Amy, bakit tahimik ka? Magsalita ka ngayon kasi alam namin na meron kang alam sa history nitong yung kapatid mo na si Bongbong Marcos kung ito ba'y gumagamit o hindi. Bakit hindi ka magsasalita ngayon?" Yan ang hamon ni Attorney Harry Roque at ang dami pang sinabi, reaksyon ni Attorney Harry Roque sa mga nangyari po sa LA, no? Na Beverly Hills nung pinangyarihan nung pagkamatay ni Paulo Tantoco kasama ang entourage ni FL Liza Araneta Marcos. Ano ba ang tunay na nangyari doon? Okay? Pag-usapan natin yan, pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1,
2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, unahin natin itong issue sa interim release na posible bang i-house arrest na lang si Tatay Digong o hindi ba ito posible? Magre-react tayo dito sa balita na ito. Iginiit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na walang obligasyon ang Pilipinas na makipag-cooperate sa International Criminal Court o ICC para sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Imagine that one kung gaano sila ka baboy. Noong panahon na nandito sa Pilipinas, yung kakauwi pa si Tatay Digong, tinulungan pa nila ang ICC para ihatid itong si Tatay Digong doon sa The Hague. Ngayon, na ang usapin na ngayon, ang usap-usapan, ibalik sa Pilipinas at i-house arrest itong si Tatay Digong, hindi na sila makipagtulungan. Ganyan sila, di ba? Ganyan sila ka-hipokrito. Ganyan sila ka-unfair. Kaya hindi kayo manalo-nalo eh. 'Di ba? It's very obvious na ang lahat ng ito ay pamumulitika. 'Di ba? Imagine that one. Wala nang jurisdiction Tama sila. Wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Bakit hinatid nyo si Tatay Digong kung walang jurisdiction? 'Di ba kabubuhan ninyo? Ngayon, sasabihin ninyo, hindi na kami makipagtutulungan. Pero in the first place, kayo ang dahilan na nakulong ito sa The Hague. Kayo yung nakipagtulungan. Ngayon, na isauli na si Tatay Digong dito sa Pilipinas para i-house arrest, ayaw nyo na. Kasi takot kayo. Di ba? Takot kayo. So, this only shows na ang paghatid ninyo kay Tatay Digong doon sa The Hague, may intention kayo. Kasi alam nyo na si Tatay Digong kalaban nyo sa politika. Hatid lang kayo ng hatid doon eh. Alam nyo, ang dami nyong nilabag na batas, hinatid nyo pa rin. Hinuli nyo pa rin. Para lang sa sarili nyong interest. Para sa this coming 2028 election na yung at that time 2025 election, akala nila siguro na kapag mahuli itong si Tatay Digong makakaapekto na wala na si Tatay Digong, mananalo na tayo dito, di ba? Hindi naman natin pwedeng ganyanin kasi po mahal ng taong bayan itong si Tatay Digong. Di ba? So, anong nangyari? Na iniduro lahat yung mga kandidato nyo. Di ba? Patuloy. Anya, hindi posible ngayon ang issue ng interim... Hindi na posible. Ay, nako, itong mga galamay ni Tambaluslos talaga. Tambaluslos talaga. This is not a possibility today as a result of former President Duterte's decision to withdraw from the ICC. Parang ang ipinalabas nila dito, si Duterte pa ang isinisisi. Para sasabihin nila, yan ang dahilan eh. Tumiwalag kasi tayo sa ICC. So ngayon, hindi na pwedeng isauli si Tatay Digong dito kasi wala na tayong jurisdiction. Utot nyo. Kayo ang naghati doon. Hindi possible. Pero possible na hinatid nyo doon sa The Hague. Possible kapag ikulong nyo si Tatay Digong. Pero kung ibalik dito sa Pilipinas, hindi na possible. Di ba? Grabe kayo. Mga talaga, mga hipokrito talaga kayo. Kaya hindi, itong si Terry Ridon, tandaan nyo yung pangalan na yan, Representative Terry Ridon.
Isa ito sa ilalaglag natin sa inidoro sa 2028. Tandaan nyo yan, ha? Tandaan. Release o house arrests sa dating Pangulo dahil sa naging desisyon ng administrasyon nitong mag-withdraw ang bansa sa ICC. Ginawa nito ang pahayag sa gitna ng isinusulong sa Senado na isang resolusyon para hikayatin ang pamahalaan ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa ICC at ako, I hope na ang Senado ay huwag kayong magpakontrol kung kahit sino. Kung gusto nyong ibalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas, no? By the power sa kayo, may separate powers kayo ang Senado, di ba? Kung meron kayong kapangyarihan, gamitin nyo. Huwag kayong magpadala dyan sa mga buhayang politika, ha? Mga buhayang politiko. Huwag kayong magpadala. Hilingin ang house arrest ng dating Pangulo habang naghihintay sa paglilitis sa kasong crimes against humanity kaugnay ng anti-drug war nito. Imagine that one, na kung gaano sila ka baboy. Ang purpose lang naman yan, bakit i-house arrest? Because hindi naman yan iniiwasan yung kaso niya, kundi i-take into consideration rin natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang edad, na matanda na si Tatay Digong. Hindi na po pwede na nandoon sa dahig nakakulong. Yung 80 years old na yan, nangangailangan na po yan ng pamilya. Nangangailangan na po yan ng katabi niya, ang mahal niya sa buhay, because anytime pwedeng may mangyari sa kanya. Yan pa, ipagkait natin yan sa kanya? Di ba? So, ang sa akin lang ba, talagang walang puso, and this is kahipokrituhan, itong administrasyon na ito, no? Kasi po, wala silang pakialam kung ano, matitigok ba si Tatay Digong doon sa sa ICC, wala silang pakialam. That's their main purpose. Sila pa yung una, human rights, human rights. Pero kung si Tatay Digong na, hindi na applicable ang human rights para sa kanila. Di ba? Kung ibang tao pa ito, Kung ibang tao pa ito, kung itong si Tatay Digong, itong sitwasyon na ito, kung kriminal pa ito, nung mga sinalba nila, sasabihin na, human rights, itong sina Conte, pinag-ano na ito? Kinakampihan na ito, ipinagtanggol na ito. Dahil kalaban nila sa politika ito, ayan, yan ang ginagawa nila. Walang human rights sa kanila kapag kalaban nila sa politika. Ganyan sila kahipokrito. Ito, mga taong to. Hipokrito. Wala talagang puso. Ito, punta tayo dito kay, yung pumalit kay J. Ruiz na si Dave Gomez. Ito yung sagot niya sa issue, sa involvement ni First Lady Liza Araneta Marcos dito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Kayo nang humusga. Ano ang reaksyon nyo dito sa kanyang sagot? Heto, panoorin nyo. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung... Good job sa iyo, Eden Santos, ha? Si Eden Santos pala ang nagtanong dito. Play, Eden, pasok. Pag i-involve po kay First Lady dun sa Tantocos death? Tantocos death? Yes po. Pag ganun pa, Tantocos death. Tantocos death. Para, reaction ko dito, na-shock siya sa tanong ni Eden Santos. Hindi siya nakapaghanda. Hindi siya nakapaghanda. Ano ang sagot ni Dave Gomez dito sa mainit na tanong ni Eden Santos? That's a private matter. I cannot comment on that. Ganun lang kaikli, ha? That's a private matter. That's a private matter. I cannot comment on that. I don't know, ha? Hindi ako, I cannot blame on Dave Gomez.
Hindi ko alam kung binigyan ba sila ng instruction ng First Lady o ng Pangulong Bongbong Marcos na ganyan yung pagsagot nyo ha. Huwag nyong sagutin kung may magtanong patungkol dyan kay Paulo Tantoco. Iwasan nyo yung tanong. O, ganito ang sasabihin nyo, it's a private matter. Ganon. Yan ang sasagot. Hindi ko lang alam kung may instruction galing sa taas na hindi sasagutin ang tanong. Okay? Pero, ang naiisip ko dito, no? Kahit man lang statement, ito lang yung aking ipinagtataka ha. Kahit man lang statement galing kay Bongbong Marcos, galing kay Liza Marcos, statement ng pakikiramay sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, wala. Yung public statement ba? Yes, for sure. Sasabihin ng iba, baka naman Don Mar, nakikiramay na yan sa privately. Oo, okay lang yun. Pero, syempre, it's a national issue. Nalalaman ng taong bayan ang pagkamatay nitong si Paulo Tantoco. Na ang asawa nito, isa sa mga sekretary sa Malacanang or sekretary ni Liza Arneta Marcos sa kung anumang trabaho. Ang sa akin lang, kung ito ay binalita in public, dapat ang Malacanang, kung meron kayong puso, kung meron kayong kaawa-awa na ugali, maglabas kayo ng pakikiramay na statement. Kami po ay nakikiramay sa pamilyang Tantoco, isa sa aming mga bla bla bla, ganun ganyan. Pero wala eh. Bakit? Ikinahihiya nyo ba? Hindi, nagtatanong lang kami. Kasi until now, wala kaming nagtataka kami, bakit ganyan? Wala na ba kayong puso na hindi kayo nakiramay, public statement? Di ba? Ibig sabihin, tahimik sila dito sa issue na ito. Wala talaga silang sinabi. Sobrang tahimik sila. Kaya tuloy, ang ibang mga vloggers, ang ibang mga political experts nagsasabi na baka may kinalaman sila dito. O iniiwasan nila ang issue na ito kasi alam nila na ikakasira nila ito. Diba? Ngayon, hinahamon ko ang mga vloggers ng bangag, mga tanso vloggers, mga insaymada vloggers, mga dilawista, mga dilaw, loyalista, mga tambaluslos vloggers, hinahamon ko kayo lahat. Sige nga, i-vlog nyo ito. Pag-usapan nyo ito. Kasi kung makatanggol kayo dito sa mga Marcos, akala nyo kung sinong mga magagaling ito, kung sinong mga mababait na tao ito, kung makapagtanggol kayo. Sige nga, ipagtanggol nyo na itong issue na ito. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady? Ang tanong ni Eden, simple lang naman eh. Fake news ba? Kasi po, ano ba ang sabi ni Auntie Claire Castro? Sinabihan pa niyang nagkalat ng fake news si BP Sara. Claire Castro? Paano naging fake news si VP Sara na ibinalita na ito ng foreign media? So simple lang. Simple lang ang tanong ni Eden Castro. Eden Castro na tuloy. Eden Santos. Simple lang naman ang tanong ni Eden Santos. Fake news po ba ito? Ito yung sagot niya. Dun sa Tantoco's death? Tantoco's death? Yes po. Tantoco's death? Paano?
Yung style niya ba, isusulod pa tayo, no? Sa bulsa niya. Tanto, kusdet. Parang nashock pa siya sa tanong ba? Na assuming na wala silang kinalaman o wala siguro silang alam o tanto, kusdet. Tanto, kusdet, ina mo. That's a private matter. I cannot comment on that. Ay, nako. Wala tayong magagawa. It's a private matter raw eh. At ito matatapos na lang siguro ang termino ni Bongbong Marcos. Hindi nila sasagutin ito. Hindi sila magko-comment dito. Di ba? Ganyan sila ka hugas kamay kapag merong issue sa kanila. Sagutin nyo! Hindi nila sasagutin ito para itong issue na ito, tatahimik na lang. Parang ganun. Di ba? Pumutok na naman ang issue eh. Putok ang issue. Tatahimik na naman. Kasi hindi nila sasagutin. Magaling rin. Duwag. Grabe. Ito. Panoorin natin at pakinggan natin ng buong buo itong hinamon ni Attorney Roque, itong si Imee Marcos sa sumulpot na issue dito kay Paulo Tantoco. Hoy, Senator Imee, magsalita ka. Ha? Kung ikaw ay tunay na kumakampi sa mga Duterte, you have to comment on this, Senator Imee. Heto, panoorin natin si Attorney Harry Roque. Pero walang ganyang sinasabi si Trump kasi hanggang ngayon di pa nila nakikita. Matapos ang mahigit 150 days in office ni Trump, hindi pa nila nakikita ang kaluluwa ni Trump, no? Well, titingnan natin in a few days dahil sa July 22 daw magkakaroon sila ng pagpulong. Sasama kaya ang Liza Araneta Marcos ngayong siya'y... Kasi po invited ang si Bongbong Marcos na pupunta doon sa magkita-kita sila. So ang tanong kung sasama ba si FL Liza sa Amerika? Isa sa mga iniimbestigahan ng kapulisan, lilinawin ko po wala pong immunity from suit ang asawa ng presidente sa dayuhang bayan. Pwede po siya magkaroon ng immunity kapag kasama siya ng esposo niya na presidente on an official mission. So kung sasama si Liza Araneta Marcos dito sa trip neto, posible siya magkaroon ng immunity. Pero kung totoo yung nasa police report na kasama pa rin sa investigasyon si Liza Araneta Marcos, yung panahon pong nangyari ito, wala pong official mission ang presidente kung saan kasama niya ang First Lady. Kasi ang immunity ng First Lady, kapag kasama niya yung presidente in an official mission. Yung mga panahon pong yon, yan ay para sa Manila International Film Festival sa LA, wala naman ang presidente, so wala siyang immunity. Kaya nga po, kinakailangan sumipot siya sa mga investigasyon ng kapulisan ng Beverly Hills. Ngayon, ang tanong, sumisipot ba siya? Ang alam ko lang is matapos itong insidente ng Marso, bumalik muli ang Liza Araneta Marcos para di umano ay makipagkita doon sa isang daughter-in-law ni Trump kasi atat-atat nga sila na magkaroon ng audience kay Trump. So kumpirmado na matapos yung March incident kung saan namatay si Paulo Tantoco, bumalik si Liza Araneta Marcos at pinagsasabi na ang pagbalik niya ay dahil nga doon sa investigasyon na yon. Well, alam niyo naman yan, alam ang maganda sa Amerika, kahit sino ka kapag nagkaroon ng investigasyon, lalabas at lalabas ang resulta. At ang tanong, bakit hindi pa natin sa malaman kay Liza Araneta? Ito yung dapat natin hihintayin. Kasi I believe na kung meron talagang involvement si FL Liza dito sa issue na ito, talagang ibabalita ito sa sa Amerika. Hintay lang tayo for the right time talaga. Kasi obvious na obvious Hindi sila ayaw nilang magkomento dito, di ba? May iniiwasan. Marcos, ano ba ang kanyang naging partisipasyon dito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco? Huwag niyang sabihin na wala siyang responsibilidad na i-inform. Pati nga, maraming mga nag-a-analyze na, di ba kaya'y sabay silang sumisinghot ng pulburon? Anong nangyari ba dito? Sino ang nag-report because meron rin nagsabi na 7 hours na siyang patay bago ini-report na
sumaklolo sila. So, yan ang gustong malalaman ng taong bayan hanggang speculation, hanggang analyze lang talaga yung taong bayan o imag-imagine na lang kami sa nangyari kasi wala silang statement na ipinalabas. Di ba? So, hindi nila biblame ang tao na pag-usapan talaga. Publiko, bakit? Anong ginagawa niya nung pagkamatay ni Paulo Tantoco na namatay dahil nga sa overdose ng cocaine? Unang-una, ang duda ko, maski ito ay hindi official trip, ang gastos, pati dun sa Beverly Hills Hotel na yan, ay galing sa kaba ng taong bayan. Grabe. Kasi Manila International Film Festival sinusulong. Kung totoo man ito, no, kawawa talaga tayo kung pera ito ng taong bayan ang ginamit nila sa trip na ito. Sus, talagang sabi ko, abusado talaga sila. Nila yung industriya ng pelikulang Pilipino. So, chances are, tayo nagbayad. Pangalawa, yun na nga, may karapatan ang taong bayang malaman kung ang unang ginang ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot kasi nga, ang mga naging testimonya ay ang mag-asawang Marcos ay gumagamit talaga ng pinagbabawal na gamot. Grabe. Siyempre, mas importante ng issue yung kay Marcos Jr. at sa pagiging bangag. Kasi alam natin, pag bangag ka, wala ka sa tamang pag-iisip, walang mabuting mangyayari sa iyong administrasyon. Kaya nga ngayon, sang-ayon sa survey ng PAS Asia, ang nais madinig ng taong bayan pagdating ng State of the Nation Address, mga hakbang na gagawin para pababain ang patuloy na pagtaas sa presyo ng bilihin. Eh siyempre kung ikaw ay banag, wala kang solusyong maibibigay sa taong bayan. Anong solusyon mo? Wala. Kaya nga mga kaibigan, ang importante ngayon, ang mag-asawang Marcos sagutin. Kayo ba'y mga bangag? May karapatan po kami. Nakalagay sa saligang batas. Ang karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay ay karapatan. Kaya sabi ko, hindi nila mabiblame ang Pilipino, taong bayan, na magtanong talaga dito sa issue na ito. Kasi po, ang taong bayan has the right para malaman ang lahat. Kasi po, nasa panganib po ang bansang Pilipinas if meron tayong leader na bangag. Karapatan po ng taong bayan na palitan because this, sa totoo lang, impeachable ito eh. Kung totoo man na gumagamit si Bongbong Marcos at mapapatunayan at merong ebidensya, that is an impeachable offense. At hindi po nila ito gustong mangyari. Diba? Grabe sobrang matindi na talaga ang mga naglalabas na mga issues. Pero bulag pa rin itong mga supporters ng bangag administration. Bulag pa rin sila lahat. Ang mamamayan. At siyempre, kung ikaw ay bangag, number one, hindi ka makapagbibigay ng solusyon sa mga pangangailangan ng bayan. Pangalawa, baka ikaw pa magkakaladkad sa bayan sa kuko ng delubyo. Gaya ng... Ako rin, ako po'y nakikiramay rin sa pamilyang Tantoco, itong pamilya ni Paulo. Pero as much as possible, kayong pamilya ni Paulo Tantoco o kung sino man ang may alam dito sa pangyayaring ito, itong insidenteng ito, lumabas kayo, huwag kayong matakot. Lumabas kayo at sabihin nyo ang tunay na nangyari para matapos na itong issue na ito. Hindi ibig sabihin na pinagbibintangan natin si First Lady Liza Araneta Marcos sa issue na to na guilty siya. Hindi yung ganun, hindi ganun yung ating approach dito What do I mean? Para makatulong tayo sa taong bayan at makatulong tayo sa ika nga, sabi nyo, paninira ito lahat, kayong mga kamag-anak ni Paulo Tantoco, lumabas kayo. Magsalita kayo sa issue nito. Huwag kayong matakot. Kung totoo na malinis ang ating administrasyon dito, si Bongbong Marcos at itong si F. Eliza, patungkol dito sa mga issue ng pulburon-pulburon, lumabas kayo.
Paulo Tantocos family, maggumawa kayo ng statement. Kasi wala pong official statement galing sa inyo na namatay yung kamag-anak, yung ano nyo, si Paulo Tantoco dahil ganito, ganyan. Dapat magbigay kayo ng statement at sasabihin nyo walang kinalaman ang First Lady dito, bla bla bla, bla bla bla, para matapos na itong issue na ito, para ang taong bayan, no, titiwala pa rin, magtitiwala pa rin dito sa administrasyon na ito. Kasi kung puros ganito ang labas na mga balita, mas lalong magagalit ang taong bayan. Mas lalo na ngayon na iniiwasan nila itong issue na ito. Ginagawa mo ngayon na dinadala mo ang Pilipinas sa gera, bagamat wala naman tayong pang-national na interest na makilahok sa kahit anong gulo sa mundong ito. Ang ating kinakailangan, maging kaibigan ng lahat at huwag magkaroon ng kahit sinong kalaban. At ang ating panlabas na relasyon dapat magresulta sa mas maraming pagkain sa hapagkainan ng mga Pilipino. Pero ano ba talaga ang score mag-asawang Marcos? Ako po naniniwala dahil matagal na akong involved sa rehabilitasyon ng mga nalululong sa pinagbabawal na droga na ang mga user ay biktima rin. Ang importante lang, umamin na kayo'y biktima, kayong dalawang mag-asawa. At pag naman kayo umamin, pwede naman kayo magpagamot sa pamamagitan ng rehabilitasyon. Pero ang problema po, hindi kayo po pwedeng magpatuloy manungkulan habang hindi kayo nagpapagamot. Dahil talaga naman pong matinding sakit ang drug addiction. At talaga naman pong walang ikabubuti sa bayan yan kung kayo ay mga bangag na nananatili sa pinakamataas na pwesto. Ako po, ang pinakamagandang solusyon, mag-resign ka na. Dahil talaga namang mahirap talagang magamot yung sakit nyo, lalong na kung talagang matagal na kayong mga bangag. Pero kung ayaw nyo mag-resign, pwede rin naman mag-leave of absence habang kayo nagpaparehabilitate ng mag-asawa. At kung talagang buong pamilya involved, di buong pamilya na kayo magparehabilitate, naniniwala ako, kayo dapat tratuhin mga pasyente kung totoo na kayo gumagamit ng pinagbabawal na droga. Pero habang tatratuhin namin kayong mga pasyente, huwag naman na kayong mananatiling pinakamakapangyarihang leader sa ating bayan. Hindi naman kinakailangan dahil meron namang alternatibo. Paupuin ninyo. Miski panandalian habang kayo nagpapagamot si Inday Sara Duterte dahil nga po sa mga pagsubok na hinahabarap natin, wala pang ang putukan sa gitnang silangan, problema na ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bilihin, lalo na ngayon na anytime magbabalik na naman ang putukan sa gitnang silangan. Hindi naman po pwede na gaya ng style ni Marcos Jr. na kapag dumating ang bagyo na palagi naman dumarating sa Pilipinas, nagkakamot ng ulo at nagsasabi, anong gagawin natin? Mantakin ninyo, yung nagputukan sa gitnang silangan, ang sabi ng Marcos Jr. sa mga Pilipino, magtago muna kayo. Pwede ba naman yan? Yan po talaga. So, anong ibig sabihin ni Atty. Harry Roque dito? Nasa katinuan pa ba ang utak ni Bongbong Marcos? Ito ba ay epekto dahil gumagamit siya ng pulburon? Yan ang tanong. Kasi kung ito ay epekto sa paggamit niya ng pulburon, dapat siyang palitan. Kaya nga gustong malaman ng taong bayan ang katotohanan kung gumagamit ba siya o hindi. Para naman may tiwala pa tayo sa kanya. Kahit hair follicle test na, sapat na yun. I-hair follicle test natin yung mag-asawa, si Bongbong at si F. Eliza. Kung maging negative ang result, di mas magbuti. Mapagkatiwalaan natin sila na mamuno sa bansa natin, di ba? Yun ang naman hair follicle test. Kasi alam kong sa tingin nyo, malinis kayo. Yun, para tiwala pa yung taong bayan sa inyo. Pakita na parang wala kayo sa tamang pag-iisip. At ang aking pakiusap, hindi naman kayo kinakailangan manatili sa kapangyarihan habang kayo may ganun kapansanan dahil nandiyan naman ang Vice President. Kaya nga merong Vice President. Ako naman po yung umaapila sa inyong pagmamahal sa bayan. Kasi talagang kinakailangan
unahin muna ang interes ng taong bayan. Correct. Itong pagpatay ni Paulo Tantoco, ang tanong po rito, bangag ba kayong mag-asawa? At ang kinakailangan, sagutin nyo na yan. Kung talagang sa tingin nyo kasinungalingan yan, magpa-hair follicle test. Pero wala na kaming boses kakasigaw na magpa-hair follicle test ng mapasinungalingan. Yung paratang na kayo'y mga bangag. Ano bang kinakailangan? Mamatay na naman ang ibang tao na kasama ninyo sa drug overdose para mapilitan na kayo? Pero kinakailangan, Liza Marcos, Araneta Marcos, dahil kayo isang abogada, gaya ko, meron kang obligasyon sa hukuman bilang ahente ng hukuman. Kayong dalawa, ikaw na manguna. Hatakin mo na yung asawa mo kung talagang kayo'y hindi gumagamit ang pinagbabawal na droga at magpa-hair follicle test. Nang at least masabi mo na as an officer of the court, hindi ka talaga bangag at hindi bangag ang presidente na dapat nagpapatupad ng batas at hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot. At siyempre, bilang abogado, obligasyon mo rin na kung talagang may karamdaman na seryoso ang presidente at ang drug addiction ay isang matinding karamdaman, sabihin mo na, imungkahi mo na sa iyong esposo kung anong dapat gawin. Either mag-resign, mag-concentrate sa kanyang kalusugan, o di naman kaya ibigay panandalian ang kapangyarihan mamuno sa Vice President habang nagpapagamot. Ulitin ko po kung ang mga Pilipino natural na mapagpatawad. Napatawad nga nila si GMA matapos siyang mag-I am sorry. Sa tingin ko, bukod sa I am sorry na dapat sabihin ninyo mag-asawa kung totoong kayo gumagamit ang pinagbabawal na gamot, kinakailangan meron pang we will rehabilitate ourselves. At alam nyo naman, yung pagdating ng sa rehabilitation na yan, kung ikukumpirma nyo na kayo nagpapagamot, sigurado ako patatawarin kayo ng taong bayan. Pero ang hindi ka patawad-tawad, kung mag-i-insist kayo, magpipilit kayo na nakaluklok sa kapangyarihan na walang kakayahan. Dahil talagang matinding sakit po sa utak itong drug rehabilitation. Ako po'y nalulungkot para sa pamilyang Tantoco. Kilala ko po ang mga magulang ni Paulo at kilala ko yung kapatid niyang kuya. Nakasama ko po yan sa isang affair. At naimbitahan pa ako sa isang affair na isang opera, no? Na piling-pili ang kanilang naimbita at ako naman po ay binigyan nila ng imbitasyon at karangalan ko po na maimbita ng kanyang kapatid. Ako po ay naniniwala na si Paulo Tantoco ay biktima. Hindi po siya kriminal. Bagamat malinaw na siya ay namatay na sa overdose ng cocaine. Siguro po, dapat binigyan lang natin siya ng tulong para magpagamot bago naging, wala na po, no? Naging meet siya na sa buhay ang kanyang naging karamdaman na drug use. Kaya kami po ay patuloy na nakikiramay sa pamilyang Tantoco. Pero sana, dahil kapamilya naman po nila ang pumanaw sa mga circumstance na dapat naiwasan, lalong-lalo na kung tumawag ng tulong sa panahon na po pwede pang masalba si Paulo kung tumawag ng tulong, kung hindi... Kasi bakit umabot pa ng 7 hours bago tumawag sila ng saklolo? Anong iniiwasan nyo dun? Grabe. Magitan, di umano, sang-ayon na isang testigo dun sa police report na nakuha ng isang vlogger na pinagdududahan na si Liza Araneta Marcos, dapat naman makamit nila ang katarungan. Sana naman po, dahil ang mga Tantoco ay hindi lang alta kung hindi may sapat na kakayahan, paglaban naman po nila yung karapatan ng kanilang anak. Correct. Na gumaling sana at karapatang mabuhay kung hindi po ipinigil yung pagbibigay ng kinakailangan niyang tulong sa panahon na kinakailangan niya yon. Pero alam niyo po, hindi po mababaliwala ang pagpanaw ni Paulo kung dahil sa insidenteng ito, magkakaroon ng okasyon na magtapatan na ang sambayanang Pilipino at ang mag-asawang Marcos. Siguro po, kaya nga pumanaw si Paulo Tantoco para mabigyan ng okasyon na magkaroon ng pagkakataon ng mga Marcos umamin kung sila ay mayroong mga karamdaman na sagabal sa kanilang panunungkulan. Huwag na po nating unahin ang mga pangpersonal na interes. Matindi po itong karamdaman na ito. Kung si Paulo Tantoco namatay sa karamdaman na ito,
magiging bitsa rin po sa mga buhay ng presidente natin na kanyang may bahay kung talagang sila ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. Pero kinakailangan po maging tapat muna sila sa kanilang mga sarili na meron sila talaga mga problema at hihingi sila ng tulong at hihingi sila ng tawad sa taong bayan dahil panandalian na sila po ay magpapagamot at hindi magagawa ang kanilang mga katungkulan. Hinahamon ko rin po itong si Manang Aimee. Manang Aimee, pagkakataon mo na itong patunayan sa mga DDS na talagang ikaw ay kakampi ng mga Duterte. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ng pinagbabawal na droga yung kapatid. Ang sinabi mo sa akin nung nandito ka sa Hague, kaya hindi mo sinasabi na user ang iyong kapatid. Ito na, ito na yung hamon ni Atty. Harry Roque kay Aimee Marcos. Dahil hindi mo naman siya nakikita. At sa katunayan, ang sabi mo, madalas mo na siyang makita. Pero alam na alam mo bilang nakakatandang kapatid kung ano ang kasaysayan ng iyong kapatid pagdating sa pinagbabawal na droga. Siguro naman noong mga panahon na siya nasa Oxford ang tapabalita sa Rolling Stone magazine na siyang tagabili ng cocaine para sa niyang mga kaibigan dyan sa Oxford, alam nyo na, may duda na kayo na gumagamit siya. At alam mo na kung ano mga hakbang na ginawa na inyong mga magulang para nga masalba ang buhay na iyong kapatid. Panahon na para ikaw maging tapat sa taong bayan. Mas lalo kang mamahalin ng taong bayan, hindi lang dahil sa investigasyon na ginawa mo, kung sasabihin mo ang katotohanan at ikaw na ang humingi sa iyong kapatid na magpagamot at ibigay na muna ang liderato ng bayan natin sa tao na walang karamdaman, gaya ni Lipi Sara, na siya namang pinagkakatiwalaan mo. Pag ginawa mo yan, burado lahat ng alinlangan ng DDS sa iyo, Manang Aimee. At tatanggapin ka bilang isa sa ating mga bayani ng bayan. Pero kinakailangan na siguro na ikay magsalita dahil nakakabingi ang katahimikan ng iyong kapatid at kanyang esposo sa kabila ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Siguro ang huling salitang iiwan ko, sana nga po, hindi pumanaw si Paulo Tantoco na walang dahilan. Sana po, itong nangyari kay Paulo Tantoco na nakakalungkot sa pamilya niya, maging mitsa para magkaroon tayo ng tapatan sa panig ng mga sambayanang Pilipino at ang mga Marcoses. Ulitin ko po, mapagpatawag po ang sambayanang Pilipino. Karamdaman po ang drug use. Matinding karamdaman. Papayagan po kayo ng sambayan na magpagamot, pero wag yun naman po ilagay sa abirya ang kinabukasan ng bayang ito sa pamamagitan ng pagbibigay kay BP Sara habang kayo ay nagpapagamot. Pero hindi po katanggap-tanggap na kung talagang kayo may problema, kung talagang kayo may karamdaman, mananatili kayo nakaluklok sa pinakamataas na pwesto sa Pilipinas dahil sigurado po yan, mitsa po yan ng buong bayan. Ang kinakailangan po natin, solusyon. Pero kung talaga pong sila ay may karamdaman, sila po ang nagiging problema ng sambayanang Pilipino. Yan po ang ating hamon. Sana po, hindi naman ako nagdududa na pinangangalagaan ninyo ang inyong pangalan sa kasaysayan ng Pilipinas. At sana po, kayo'y maalala ng sambayanan bilang isa. No. Dapat talagang magsalita na si Senator Aimee dito eh. Hinahamon na ni Roque ha. Ang mga DDS, ang mga Duterte supporters, yes, tama si Atty. Harry Roque. It's now time, Senator Aimee Marcos, i-prove nyo sa sarili nyo, sa mga supporters ni Tatay Digong, i-prove mo, Senator Aimee, na magsalita ka sa issue patungkol dito kay Bongbong Marcos, kung siya ba po'y gumagamit o hindi. Dapat magsalita ka na. At dapat magsalita ka na rin, Senator Aimee, sa nangyari ngayon kay Senator Aimee, sa nangyari kay Paulo Tantoco. Ano ang alam mo dito? Ano ang hindi, syempre, pamilya mo yan, di ba? Syempre, may usap-usapan yan na ganyan ang nangyari. Di ba?
bakit nasabi ni VP Sara na involvement ni F. Eliza sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Di syempre kayong dalawa ni Senator Amy at itong si VP Sara, for sure magkaibigan kayo. Syempre pinag-usapan nyo yan, di ba? Don't tell me hindi nyo pinag-usapan yan. So dapat ngayon, dahil Marcos ka, Senator Amy, you should speak out. Oh, lumabas ka. Anong nalalaman mo dito sa kapatid mo at itong asawa niya? Sabihin mo na hindi sila gumagamit. Oh. Sabihin mo. Para naman sa ganun, nag-comment ka talaga. Oh, di ba? Okay, so kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section, ha? Guys, don't forget i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, eh? And libre po ang mag-subscribe. Mag-subscribe kayo, guys. Libre lang ang ipindot nyo yung subscribe. Updated pa kayo kung makasubscribe kayo, di ba? See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.